Those who never ask will never learn, and those who never learn will never earn. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po ay araw ng Sunday, mga titos and titas. Wala tayong live, syempre, pero meron tayong Learn Flick series sa pamamagitan ng Ask Tito Vlogs. No? Pagkukwentuhan natin yung maraming tanong sa atin ngayong week, no? Yung tungkol sa blue chip, tinatanong ng mga Patreonatics, Tito, hindi po ba tayo magbubodega ng blue chip? Yan. Naisip ko, sabi ko, sige nga, pagkwentuhan nga natin yung blue chip na yan dahil last week na nag-breakout ang ating index, ang daming mga blue chips na umakyat. No? So, yan ang pagkukwentuhan natin pagkatapos nitong short prayer natin. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. So mga titos and titas, no, yung naligaw lang po dito sa ating tambayan, ito pong Tito Vlogs ay channel sa tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagte-trade nitong Philippine stock market, yung mga pains and gains, no. Kaya kung naghahanap po kayo ng mga matitinding technical analysis, no, tsaka yung mga pandiinang fundamental analysis, ay konti ho dito yan sa tambayan natin eh. Dahil ho dito ay mga more on practical analysis, yung mga Tito moves na tinatawag, no, na nagawa natin kung bakit nakasurvive ho tayo dito sa chaos. Kaya ho, kung magustuhan nyo itong ating channel, huwag nyo hong kalimutang i-click yung subscribe, yan, subscribe button. Isama ninyo yung sana all sa notification bell para ho bukas, simula ho bukas yan hanggang Biyernes, no? Pagka nag-live stream kami ng 9:20 AM, matatawag kayo. Diyan nyo ho pwedeng ipasilip yung mga stocks na minamanok ninyo. So sisilipin natin yan, ha. Pero para makahabol ho kayo dito sa tambayan, gumawa kami ng starter kit. Ayan, yan. Pagkatapos itong video na to, pwede nyo na humpuntahan yan. So, marami namang hong nag-feedback na natutuwa sila dyan sa starter kit na yan, ha. Unahin nyo yung mga common stock trading mistakes, yung practical charting, nandiyan din, ano, yung mga trading rules na nagawa natin. So, panoorin nyo po, mga titos and titas, ha. Baka makatulong sa journey nyo dito sa stock market. So, sa lahat ng mga solid Titonatics natin, syempre, salamat po sa pag-auto-like at sa panonood rin ng mga commercial, mga titos and titas, ha. At doon sa mga nagpabakuna nung mga certified Titonatics na nagpabakuna nung Friday, no, dyan sa ating bakunahan, ay salamat po. Sana ho marami kayong nakuhang Tito moves, no? At ayos ba? Sana ho nasulit, ha. Sana ho nakasulit ho kayo, ha, dong Friday, ha. Sulit yung oras na ginugol po ninyo sa pagtambay dyan sa Zoom, mga titos and titas. Sa lahat naman ng solid Patreonatics natin, salamat syempre sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating tambayan. Steady lang kayo habang papalapit itong bull market. Exciting ito. Walang bibitaw dyan sa tambayan, ha. Mas marami pa tayong magagawa sigurong playbook pagka pumasok itong bull market. Ngayon wala pang ang bull market, pumoporma pa lang, ha. So, standby lang po lahat ng mga tambay dyan sa kabilang kanto. Yan, ha. Tara, pagkakwentuhan na natin. Ito na po ang ano pa pagkukwentuhan natin? Yung ating mga blue chips, no? Sabi nga, eto na ba ang tamang panahon para bumili ng blue chips? Dahil tinatanong yan ng mga solid Titonatics natin. Yung mga nakakakilala sa akin dito, yung mga matatagal ng tambay, alam nyo naman si Tito, hindi ako masyado talagang mahilig ho sa mga asul. Except sa t-shirt, no? Madalas makikita nyo ako naka-blue shirt, no? Pero sa mga blue chips, hindi ako masyado mahilig. Pero sabi ko nga, hindi ho ako financial coach, ha. Hindi rin ako financial guru, no. Ano ba? Sabi ko, itunuturing natin yung ating sarili na parang tour guide ninyo, no, dito sa stock market, no. Kaya ito hong gagawin natin ay para ko ho kayong itutur, no, dun sa mga blue chips, para kayo ho ang magdi-decide kung bagay ba sa inyo yung blue chips, kung para ho sa inyo ba yung blue chips, ha. Tara, simulan natin. Eto. Sisimulan po natin sa pamamagitan ng tanong, no? Ano nga ba ang index stock, no? Bago natin puntahan yung blue chips, no? Kasi parte ho yan, Kailangan maunawaan natin 'to. Ano nga ba ang index, no? Ang index, sabi dito sa ano ba 'to? IG.com, no?
A stock index is a group of shares that are used to give an indication of a sector, exchange, or economy. Usually, a stock index is made up of a set number of the top shares from a given exchange. Okay? Ito mga example, no? ASX 200, the top 200 companies listed on the ASX by market cap. Yung FTSE 100, no? The 100 biggest companies on the London Stock Exchange. Yung Dow Jones, ito, yung pinakasikat, no? Dow Jones Industrial Average. Ito ho yung top 30 na companies dyan sa New York Stock Exchange. O, mga titos and tita. So, dito sa atin, ay tinatawag natin na Philippine Stock Exchange, di ba? Si Philippine Stock Exchange Index, PSEI, na mga titos and titas. So, sinasabi dito na ang index ay is a composition of a set of group of stocks, no? So, baka ho kasi magtataka kayo, no? Baka ang inaakala nung iba, yung buong index natin ay yung kabuuan ng buong stock market. Kumbaga lahat ng stocks, no? Hindi po, no, mga titos and titas. Yaang hong index ay composed lang ng 30, no? 30 stocks, no, na sineselect nung ating PSE committee, no, para mag-represent dun sa buong stock market natin. So 30 lang ho yan, ano? Ang daming stock sa Philippine stock market. Pero pagka gumalaw yan, 30 na yan, either paakyat or pababa, sabay-sabay silang umakyat, aakyat yung index. Sabay-sabay bumaba, bababa yung index, no? Kaya may mga pagkakataon ho dito, naka-down yung index pero may mga stocks na nakaakyat, 'di ba? May mga second liner tayong tinatawag na mga non-index stocks, no? May mga non-index stocks na umaakyat kahit bagsak yung index. So, ano ba yung top 30? Para maintindihan ho, ha, mga titos and titas. Ito, as of September 2020, ito ho yung top 30, no? AC, Ayala Corp, Aboitiz, Alliance Global, Ayala Land, Aboitiz Power, BDO, Bloomberry, BPI, DMCI, Emperador, First Gen, Globe, GT Cap, ICT, Jollibee, JG Summit, LT Group Inc., kay Luciutan po ito, Metrobank, Mega World, Meralco, MPI, P-Gold, SM Prime Holdings, Robinsons Land, Robinsons Retail, Security Bank, SM Investment Corporation, San Miguel, PLDT at saka URC. So yang hung 30 stocks na yan, pagka gumalaw, may weight ho sila kada stock na yan, may weight, no. Ang pinakamalaki ho diyan yung TEL, yung PLDT, mga titos and titas. Kaya pagka malaki ang inangat ng TEL, malaki ang hatak sa index natin. So, yang 30 lang ho na yan. So, bakit natin kinukwento to? Kasi itong top 30 na to, no? Yan makukonsider mo, na mga blue. Parang bluest of the blue, no? Bluest of the blue chips. Ayan, parang kumbaga, yan ang starring. Yan ang starring, mga titos and titas, ha. So 30 lang ang bumubuhat sa index natin. Ngayon, ang tanong, ano ba ang blue chip? Baka maraming gustong bumili, baka hindi nakakakilala kung ano ang blue chip, no? Baka ang akala nung iba, yung blue chip yung top 30 lang na sinabi natin. Abay, hindi ho. Hindi po, mga titos and titas, ha. Ang sabi dito sa investopedia.com, a blue chip stock is a huge company with an excellent reputation. These are typically large, well-established, and financially sound companies that have operated for many years and that have dependable earnings, often paying dividends to investors. A blue chip stock typically has a market capitalization in the billions, is generally the market leader or among the top 3 companies in its sector, and is more often than not a household name. Okay, more often than not, a household name. For all these reasons, blue chip stocks are among the most popular to buy among investors. Ayan po, no? So yung mga sikat, yung mga sikat po na mga stocks na naririnig nyo na wala doon sa top 30 na nabanggit natin kanina, ay po pwede rin hong blue chip ang turingan dyan. Diba? So ano yung mga example, no, ng wala doon sa top 30 na nabanggit natin pero blue chip?
For example, sa banking, no, yung East West Bank, malaki rin yan. UCPB, malaki din. Di ba? RCBC. Di ba? So, mga kilala ho yan, pero wala sila dun sa index. Pero blue chip ho sila. Sa property, si Philinvest, nandyan, di ba? Blue chip din yan. Sa services, nandyan si M-Wide, nandyan si Pizza, di ba? Si Jollibee, nasa index, pero si Pizza, wala. Diba? So, blue chip din yan, no, mga titos and titas, no? Sa mining and oil index natin, si Picor at saka si Shell, si Petron at saka si Shell. Pero wala ho sila sa index stock natin. So, yan ho yung mga kilala nyo pa na mga stocks, no? Na mga sikat. Sabi nga, usually a household name, no? Pero wala ho di sila dun sa top 30 na companies na nagre-represent ng index natin. Sabi dito, malaki to. Sabi niya, ang market capitalization is by the billions, no? Yan po mga titos and titas. Yan ang category ng isang blue chip. So sabi din, it is a well-established and financially sound companies. Okay, so ibig sabihin ho, ito yung medyo mas matitibay. Ika nga, no, mga matitibay na kumpanya, mga titos and titas. So yan ho ang blue chip, no? Yan ho ang blue chip. Lahat ba ng stock sa Philippine stock market ay blue chip? Abay, hindi po. Abay, ano yung tawag dun sa iba, di ba? Ano yung tawag dun sa iba? Para himayin ho natin, ha? Ano yung mga non-blue chip stock? No? So, kung sinabi natin na ang blue chip ay large cap, large ang capitalization by the billions, meron ho tayong tinatawag na mid-cap stocks or second liners, no? Usually, ang market cap ho nito sa atin ay mga nasa 10 billion to 60 billion. Nandyan ho sa range na yan. Yung mga blue chips na by the hundreds of billion na yan, di ba? Like sila Globe, sila PLDT, no? So, itong mid-cap or second liners na tinatawag, mas maliliit ho ito doon sa blue chips. Pero may laman. Ibig sabihin, gumagana yung company, di ba? So, may earnings din sila. Hindi nga lang kasing laki ng mga earnings ng mga blue chips, di ba? In terms of peso value, ha? At probably hindi rin sila masyadong ganado magbigay ng dividendo, mga titos and titas, itong mga ito, no? Yung mga nandito sa second liners, no? Yung iba ho dito tawag natin are possible next blue chips, no? Kumbaga, nagsisimula ng maliit, no? Pero lumalaki. So po pwedeng maging next blue chip ho yan, mga titos and titas, ha? Like for example, I'll give you a concrete example. Si AP, no? Ngayon nasa index stock, sinabi natin yung Aboitiz Power, no? Si Aboitiz Power ho ay nung nagsimula siya, naglist siya nung I think that was 2007 or 2008 yata, no? So nasa mid cap lang siya. Pero ngayon naging blue chip na siya. So eto para mga future blue chips na po pwede, possible, no? Yan yung mga mid cap stocks. At yung isa pang tinatawag ay yung mga small caps, no? Ang capitalization po nito ay less than a billion, mga titos and titas. So ito ho yung commonly na naririnig nyo ng mga third liners, no? Penny stocks yung iba, ang tawag ay penny stocks, no? Ang tawag ni Tito Vlogs ay Subaru, yung mga basura na mga titos and titas. So mostly ito maliliit na companies, maliliit na yung kanilang market capitalization. So yan ho. So tatlong klase, meron tayong blue chip, meron tayong second line. Blue chip are the first liner, no? Second liner yung mga mid cap, and then third liner yung mga small caps natin. Okay ha. So yan po, naintindihan ha. Naintindihan kung ano yung blue chip para alam niyo ho yung binibili ninyo. Okay? So ang tanong dito, pwede ba tayong magbudega na ng blue chip? Yeah. Mga titos and titas, no? Sabi nga natin, based on experience, no, mga titos and titas, kapag panibagong cycle, no, yung mga nakakatambay na rito, naiintindihan nyo, the market is composed of cycles. Sinabi na nga natin, ano, isang bull cycle, isang bear cycle, no? Yung isang buong cycle, halimbawa, isang bull cycle, it's composed of wave, 1, 2, 3, 4, 5. Mahabang explanation yan, ano? So, kada simula ho ng panibagong cycle, kasi ako isang bull cycle na ho ako, no. So this will be my second bull cycle, no. Ang observation ko po is pag simula ng cycle, yung mga blue chips talaga ang nauunang umaakyat. Okay, so maganda ba magbudega ng blue chip? Pwede, ika nga, no. Sabi nga natin
pagka simulan ng cycle, okay ang blue chip. 'Di ba? Pero pagka nagkamali ka ng bili ng blue chip at doon ka nasa top ka ng cycle bumili ng blue chip, kahit gaano kagandang company pa yan, ay babagsak, 'di ba? Like what happened doon sa mga bumili po nung 2017, 2018, 'di ba, ng JFC. Nasa 300 pesos, 250 pesos. Sabi natin, magandang company si Jollibee, 'di ba? Maayos ang management ng Jollibee, but it's just that the timing when you bought it, nandun siya sa top na nung cycle niya. Okay, so sabi nga din dito, definition ng blue chips, financially sound companies. So kumbaga, siguro, mauuna pa tayo mawala rito, nandiyan pa rin yung mga companies niya. Most of them matatanda pa sa atin di ba? Like yung mga Ayala Corporation, Ayala Land, matatanda pa sa atin yan. Di ba? So, very stable yung mga companies na yan. It's just that, kung nagkamali ka ng tiyempo ng bili dahil hindi mo naiintindihan yung cycle, yung bull and bear cycle, nakabili ka sa top ng bull, pagka nag-slide yan, papunta ng bear, syempre, nauuna rin naman bumaba yung mga blue chips. Kahit gaano pa sila kaganda, abay bababa po sila, mga titos and titas. So yan, so ngayon, para sa akin, nasa baba tayo, panimula pa tayo ng bagong cycle, ibig sabihin, maraming mga blue chips ang nasa ibaba. Okay, maraming mga blue chips nasa ibaba. Like for example, si Jollibee nasa 150 lang last week, nasa 170 na ngayon, di ba? Si San Miguel umaakyat na rin, di ba? Most of the banks umaakyat na rin, So, kasi nga pagka simula ng bull cycle, sila mauuna. Yan Ngayon, since sabi natin ang market po ay composed of waves, Ang isang cycle is composed of waves, so merong wave 1 na paakyat, wave 2 pababa, Pagka nagko-correct naman sila, okay, yung wave 2 nila, pwede naman sumipa yung mga mid caps. So sila naman, kumbaga salitan, So ang mangyayari, katulad nung naramdaman natin, mga titos and titas, nitong 'di ba, pumasok tayo ng bear market nung March, Tapos nag-rally tayo hanggang hanggang April, May, nag-rally tayo, or hanggang June, nag-rally yung index natin. And then, umakyat yung mga blue chips, di ba? Tapos, after that, nag-flat tayo from June hanggang nitong October, nag-flat yung market natin, pero may mga mid-caps na umaakyat, May mga second liner na umaakyat, may mga third liner na umaakyat, pero yung index natin flat. Lahat ng blue chips, halos flat lang din, mga titos and titas, So, ganun yung nangyayari sa mga waves, sa isang cycle. So ngayon nakakita tayo, umakyat ang index, umakyat yung mga blue chips. So sila muna ang bida ngayon. So probably yung unang wave ng bull market, kung papasok na nga tayo sa bull market, ay sila yung makikita natin na aakyat, Pero it's not saying na yung mga ibang stocks ay hindi rin aakyat. Sabi nga natin, rising tides lifts all boats. So pati lahat ng small caps ay aakyat. Ngayon, mga titos and titas, gusto ko po kayong bigyan ng comparison, mga titos and titas, ng blue chips at saka ng mga second liner. Huwag na natin ikumpara doon sa mga small caps. Para, sabi ko nga, tayo, tour guide . So, tignan nyo kung babagay sa inyo yung blue chip. Ito po, for example, ito, Mega World, mga titos and titas, nung, ito nag-lead ng bull market noong 2009. In 6 years, si Mega World ay nag-up ng 907%. Di ba? Ayaw nyo pa ba yan? Noong March 2009 ay 50 cents si Mega World, And then after 6 years, noong March 2015 ay 5.43 na siya. 5.43 na. May bonus pang warrant ito, namigay pa ng warrant itong si Mega World, mga titos and titas, nung kasagsagan ng bear market. So, ibig sabihin, Mega World, blue chip, pwede bang maging bagger? Tinatanong ng mga Patreonatics natin. Yes, ito po perfect example, di ba? Pwede, bagger na bagger to. Halos 10 bagger di ba? 9 bagger na itong si Mega World yan syempre, kung nakabili ka nung March 2009, kung nasan yung bottom niya. Di ba? So, maganda yung upside mo at hinawakan mo ng 6 na taon, 6 years niyo pong hahawakan, di ba? Para ma-maximize niyo. So, ganun katagal ang hawakan, For some, matagal yung 6 years. For some naman, siguro baka mabilis lang sa kanila. So, may upside, pwedeng bagger, yes,
Pero pansinin niyo ho, no, mga titos and titas, kung halimbawa bumili ka ng blue chip, no, nung April, no, 2013. Late ka na bumili ng blue chip. Nag-peak siya ng March 2015. So after 2 years, nag-peak siya. So from nabili mo ng 415 pesos, 5.43 na lang ang peak niya. So wala nang one bagger. Diba? Wala nang one bagger. Kasi late in the game ka na pumasok. Okay? So yan ho ang Mega World, no, property. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example ng isang property din na hindi blue chip. Okay? Na second liner. Ito ho, for example, itong si Tito Jerry. Si Tito Jerry. So si Jerry ho ay nag-up ng 1,160% in 1.5 years. Okay? Noong March 2009, ang presyo ho niya is 0.23 cents. No? Mas mura kay Mega World. Kasi si Mega World 0.5 ito 0.23 lang, kalahati. Pero pagdating ng July 2011, okay, ang presyo niya na is 2.9. Okay, so in 1.5 years, up siya ng 1,000%. So, ibig sabihin, parehas ho yan na property sector, yung isa blue chip, isa second liner, parehas ho na bagger, no? Pero, itong si Jerry, mas mabilis yung akyat niya, 1.5 years lang siya. 1.5 years lang. So, yan ho isang example, ha. Next pa, bibigyan ko ho kayo ng iba pa, iba pang example. Ito po, Meralco, no, for example. Si Meralco po ay nag-up ng 344% in 4 years. Noong March 2009 ay 87 po ang kanyang presyo, and then noong March 2013 nag-peak po siya sa 387. Again, not bad, no, 'di ba? In 4 years, no, kikita ka ng 344%, 'di ba? Stable company, di ba? Meralco, stable company. Mega World, the same, stable company, no, mga titos and titas, no? So, kung nakabili ka dun sa bottom ng bear market, di ba, yung paakyat na yung bull market, ang ganda ng kitaan. Again, pwede ba maging bagger ang blue chip? Yes, eto nga po, Meralco, di ba? Halos 4 bagger naman si Meralco, mga titos and titas, no? So, pero kung nakabili ka, siguro somewhere, kung late in the game ka na naman, let's say after 2 years ka pa nakabili, 2011, hindi na magiging bagger si Meralco kasi during that time hindi ko lang nakuha yung presyo nito, pero baka nasa 200 plus na, di ba? So yan po, no, mga titos and titas, ha. So yan si Meralco. Ngayon, itong last na stock na sisilipin natin, Aboitiz Power, yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na naging blue chip na nga. During that time, si Aboitiz ho ay kaka-IPO lang, no. Nag-IPO ho ito 2000, I think, if I'm not mistaken, 2017, no? Kaya hindi ko makakalimutan dahil kumuha ho ako ng IPO nito nung bago lang kasi ako sa market. Ay mahilig din ako magbibili ng IPO, no? So kumuha tayo ng IPO nitong si Aboitiz Power, nasa 450 ang IPO nito. Nung nag-bear market 2009, okay? Ang presyo ni AP ay hindi masyado nalaglag. Yan. 460 po, no, nung 2009 ang presyo ni AP. Hindi siya masyado nabugbog ng bear market kahit kaka-IPO niya pa lang, no. So si AP po, no, after 1.5 years ay nagbigay ng 613% return. Okay? Kasi nung November 2010, ang kanya home presyo ay 32 pesos na. So, from 450, 460, naging 32 in 1.5 years. Bagger din po, no? Bagger din, pero 613% ang inakyat niya in 1.5 years. During that time, wala pa tayong kaalam-alam. Bagger na pala yung hawak ko nun. Imbis na hawakan ko, sabi ko, okay na to. At least hindi lugi, ibebenta ko na yung IPO. So, napabenta tuloy ako. Yung pala, yun na, paakyat na ng mga titos and titas. Kasi, during that time, hindi mo rin naman papansinin yung mga ganitong klase na stock, no? Dahil hindi nga household name, di ba? Hindi naman kilala mga titos and titas, ha? Hindi nga ito blue chip, no? Pero, ibig sabihin, aakyat, sabi nga natin, rising tide lifts all boats, aakyat ang blue chip, aakyat din yung mga second liner. Diba?
mga titos and titas. So yan, dalawang example. Isang blue chip, isang second liner sa simula ng isang bull market. Alin ang mas maganda? Ay kayo na ho ang bahala mag-decide. Kayo na ho ang bahala mag-decide. Ngayon, para ho makatulong sa pagde-decide ninyo, no, mga titos and titas, kung type nyo ba, magbo-blue chip ba kayo o second liner, bibigyan ko ho kayo ng konting guide pa. No? Kung type ninyo magbudega ng blue chips, no, pwede naman yan, lalo na ngayon, sabi nga natin, habang nasa bear market, ang daming depressed na blue chip, ang daming mga murang blue chip, no, mga titos and titas, na household name. Ha? So, kung kayo ho ay merong malaking fund, no? Meron kayong malaki-laki ang hawak ninyong pondo, palagay ko po pwede nyo i-consider, di ba, yung blue chips, no? Tapos kayo ay conservative. Okay, medyo low ang inyong risk tolerance, maaari nyo pong i-consider yung blue chip, no? Nabudigahin. Diba? Kasi para hindi kayo masyado nai-stress, o diyan ka na lang mag-park, 'di ba? Bodega ka, dahan-dahan do sa mga blue chip, no? Na type mo. Okay? At kung wala kang time, no, para bantayan ang market. Yung wala kang time para sumilip, yung mga sobrang busy na individuals na hindi masilip araw-araw, no? Minsan isang linggo hindi rin kayang silipin yung stock market, yung stock nila. Usually mga monthly lang or semi-monthly lang, tuwing may sweldo, doon lang maglalagay, doon lang sisilipin. Baka ho para sa inyo, pwede nyo i-consider yung blue chip, di ba? Sa ngayon, habang nandun pa sila, hindi pa nakakaakyat, di ba, mga titos and titas. Ngayon, no, kung hindi ka naman shoot diyan, hindi na kokonti lang ang pondo mo, di ba? Limited lang yung funds. And gusto mong mapabilis yung iyong kakaunting pondo, baka po pwedeng mag-isip-isip ka kung gusto mo ba talaga ng blue chip. Aangat din naman yung blue chip, di ba? Pero sa pinakita natin example kanina, mas mabilis yung second liner. Okay, so kung limited lang yung fund mo at mataas ang iyong risk tolerance level. Ibig sabihin, mas risk taker ka, sugarol ka, ika nga, no? Mga titos and titas, no? So, kung yun ang iyong profile, pwede mo i-consider, no? At kung ikaw yung tipo na katulad ko, no, na araw-araw nakatingin na nga sa market, no, mga titos and titas, no? Kahit naman ako nung nagtatrabaho ko, sa totoo lang ho, araw-araw talaga ako nakamonitor. Kahit hindi ako nagte-trade, nakamonitor lang, binabantayan ko lang yung market, no? So kung pasok ka naman doon, no, limited ang iyong capital, mataas ang iyong risk tolerance level, di ba? At tapos ay araw-araw pwede mong bantayan, no, yung biniling stock, no, yung second liner na binili mo, o pwede mo i-consider yung second liner naman. Di ba? Nag-iisip kayo ngayon. Ano kaya ako? Kayo na ang makakasagot niyan, ha. Kung hindi nyo pa masagot yan, mga titos and titas, halimbawa talagang I'm confused. Confused pa kayo, no? Ang the best dyan ay ipepte-pepte nyo. 50-50 nyo na. Kalahatiin nyo. Pwede naman. Nothing wrong, no? You can never go wrong in doing it, no? Yung kalahati blue chip, kalahati sa second liner, kalahati speculative, di ba? So, pwede nyo rin gawin niya. Kung hanggat, bago lang kayo dito sa market, marami dito nagsimula 2020 lang at hindi pa nila nga nakikilala yung kanilang sarili, no? Pwede nyo gawin yan, mga titos and titas. I-50-50 ninyo, no? Sabi nga natin, pagka pumasok itong panibagong bull market, no, wala na. Hindi na tayo magkakanda-ugaga. O yung iba nga ay pipito-pito na lang pagka pumasok itong bull market. Kasi nga dito ay kailangan pagpasok ng bull market, malambot na yung upuan ninyo. Kung pwede, lazy boy na ang kunin ninyong upuan. Yung hindi na kayo maiistorbo at matibay ang inyong seatbelt, no? Nakita nyo naman yung mga sample natin, no? Mega World na lang, blue chip, di ba? Kung inupuan mo lang ng 5 taon yan, inupuan mo ng 5 taon, tiba-tiba ka na, no, mga titos and titas. So, yan po, mga titos and titas, ang ating Learn Flick series ngayong araw ng Sunday. Magkita-kita ulit tayo bukas, no? Salamat sa mga nag-auto-like. Baka nakakalimutan pa i-like, ha? Salamat sa lahat ng nanood ng commercial. As always po, no? Trade wisely. God bless you all. See you all tomorrow. Bye.